kalalabasan ng araw ng bukas. Basahin muna natin yung pinagkunan ng ating paksa. Sa 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Marami kasing nagsasabi, maglilingkod ako bukas na lang. No? Maglilingkod ako sa Diyos pero hindi pa ngayon. Saka na lang, bukas na lang. Marami pang panahon. Bata pa ako eh. Diba? Yan ang katwiran ng tao ko minsan eh. Saka na lang, saka na system. Bahala na system. Yun ang karaniwan. Gaya ng sinasabi, kailangan ngayon, no? Ngayon yung araw ng kaligtasan kasi hindi natin alam yung kalalabasan ng araw ng bukas. Kaya yun ngayon magiging katanungan na sigurado pa tayo sa araw ng bukas, buhay pa tayo. Diba? So kailangan, ngayon yung pagkakataon para paglingkuran ang Panginoon. Kaya, ang Diyos, tinawag tayo. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan, sa awit 95:7, kapag dumating na yung ating tawag, no? Lalo na sa mga, meron po ba ditong hindi pa bautisado? O yun lang tatlo na, andyan ba yung tatlo na ating dinodoktrinahan? Isa, dalawa, asan si kapatid na Carlo? Andyan ba? Wala pa. So, kapag yung panahon dumating sa atin, yung tawag ng Panginoon, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Awit 95:7, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Diba? Sa maraming mga karanasan ng mga manggagawa sa iglesia, maraming minisyon, maraming inaralan, ilang araw na nagtsatsaga ang mga manggagawa, may mga nakikinig. Pero, bakit hindi nauuwi doon sa pagbautismo? Dahil sa pagmamatigas ng puso. Walang tanong, walang komento. Sinasabi nilang, yan nga, tama ang iglesia, tama ang inyong aral. Pero, bakit hindi nauwi doon sa bautismo? Saka na lang, magpapasabi na lang kami. Pero hanggang ngayon, wala na pasabi para magbautismo. Kaya sabi sa banal na kasulatan, pag narinig daw yung tinig ng Diyos, huwag nang papagmatigasin ang puso. Diba? At kung tayo bilang mga tinawag na ng Diyos, iglesia ng Diyos, inutusan tayo, binasa kanina, Hebreo 10:25, huwag pababayaan ang araw ng pagkakatipon. Tinawag tayo para huwag pabayaan sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Sundin natin kung ano yung inuutos ng Diyos. Sapagkat ang pagpapaliban ay hadlang sa paglilingkod. Kaya kapag sinabi natin bukas lang, kadalasan hindi na ito nagagawa. Diba? Bukas na lang. Pag may nagsabi nga, bukas na lang. Saka na lang. Kadalasan nun, hindi na nagagawa yung kanya sinasabing bukas na lang. Kaya yung puso ay unti-unting tumitigas kapag paulit-ulit nating ipinagpapaliban ang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi nga ni Santiago, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Alam mong mabuti, huwag mo pababayaan ang pagkakatipon. Alam mong mabuti, gumawa ka ng mabuti sa Diyos, sa kapwa, ibigin, sumunod, pero hindi mo ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya yung pagpapaliban bukas na lang, bahala na system, ang sabi sa Kawikaan 27:1, huwag mong ipagmalaki ang araw ng bukas sapagkat hindi mo alam kung ano ang idudulot nito.
Diba? Yung kadalasan na sa tao ipinagmamalaki yung araw ng bukas. Bukas lang. Sabi ng banal na kasulatan, hindi mo alam kung ano ang idudulot nito. Sino nakakaalam dito? Anong mangyayari bukas? Wala. Diba? Malakas tayo ngayon. Alam ba natin bukas, malakas pa rin tayo? Buhay tayo ngayon. Alam ba natin bukas, buhay pa tayo? Hindi. Sapagkat ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Marami tayong plano sa buhay na ito. Hindi masamang magplano para sa kinabukasan. Pero sana, gaya ng sabi ng Panginoon sa Kristo, unahin niyo muna na hanapin ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Diba? Unahin muna ang Diyos. Paglingkuran natin ang Diyos. Kaya yung tunay na paglilingkod na ginagawa sa kasalukuyan, napakahalaga sapagkat meron tayong lakas ngayon. May buhay tayo. Hindi mahalaga kung maliit ang kaya mong gawin. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito para sa Panginoon. Sabi rin pa rin sa Matandang Tipan, sa Ecclesiastes, anumang magagawa ng iyong kamay, gawin mo ng buong lakas. Diba? Gawin mo. Gawin mo ng buong lakas. Kung ano magagawa mo ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas. Diba? Gaya na sabi natin, di natin alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Parang, para din sa isang magsasaka. Kung sasabihin ng isang magsasaka, bukas na lang ako magtatanim. Paulit-ulit niya itong gagawin. Bukas na lang ako magtatanim. May tatanim kaya siya kung panay pabukas-bukas na lang. Diba? Wala. Walang aning darating. Kapag puro lagi, bukas na lang. Hanggang sa nakalimutan na. Anong mangyayari? Walang aanihin. Ganun din naman, pagdating sa espiritual. Kung lagi mo sinasabing, bukas na lang ako maglilingkod sa Diyos, baka mawala na yung pagkakataon. Diba? So, samantalahin natin ngayon. Kaya, kung may alam kang mabuti, gawin mo na ngayon. Kung gusto mong maglingkod, magsimula ka na ngayon. Kung nais mong lumapit sa Diyos, lumapit ka na ngayon. Sapagkat naghihintay siya ng taong handang sumunod ngayon, hindi bukas. Kaya, ano ang mga hadlang doon sa paglilingkod sa Diyos sa kasalukuyan? Sabi sa Apokalipsis 2:4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo nang lalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Pinagsasabihan ng Diyos yung iglesia sa Efeso. Dating masigasig, dating masigla, dating talaga naglilingkod sa Panginoon, pero dumating sa panlalamig, nawala na yung pagmamahal niyan dati sa Diyos. Ayaw ng Diyos nun. Tulad nung sabi kanina, binasa, ayaw ng Diyos ng malahininga. Di ba? Isusuka daw. Hindi dapat yon. Kung tayo maglingkod na tayo. Gawin na natin yung best natin. Di ba sa lahat naman ng bagay, maging sa pamumuhay natin dito sa sanlibutan, kung tayo nagtatrabaho, ginagawa na natin yung the best na magagawa natin para maging maayos, maganda, yung kalalabasan ng ating trabaho. Ganun din naman sa paglilingkod sa Diyos. Gawin na natin, bigay na natin lahat, 100% na magagawa natin na paglingkuran ang Panginoon. Hindi pwedeng 50%. Di ba? Maliwanag naman sabi ng Panginoon sa Kristo, di ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. Puro buo. Hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng 3/4. Ang sabi ng Diyos, buo. Yun ang ating gawin. Di ba? Hindi pwedeng ngayon, mainit ka ngayon, bukas hindi na. Baka mauwi tayo sa malamig o sa maligamgam, malahininga. Ayaw ng Diyos nun. Kung tayo sumasamba ngayon nakita tayo rito,
sa isang linggo, nandito pa rin tayo. Sapagkat tayo mainit sa paglilingkod sa Diyos. Diba? Sama-sama tayo naglilingkod sa Diyos. Parang taong tumigil sa pag-eehersisyo, pag-exercise. Dating active sa pag-exercise. Diba? Pagka nakasanay niya araw-araw, nag-exercise, pero pagka siya ay nahinto, ano ang mangyayari sa kanyang katawan? Manghihina yan eh. No? Kung minsan yung iba nakakasakit pa eh. Pagka nahinto sa pag-exercise, nalalanta yung katawan pagka talagang hindi na nakapag-exercise. Humihina yung katawan. Ganon din tayo. Ganon din yung epekto kapag ka tayo patuloy na gumagawa ng mga gawain sa Panginoon, tapos bigla tayong huminto, walang mangyayari. No? So, ganun din yung relasyon natin sa Diyos. Hindi na agad nawawala ang lakas, pero unti-unti humihina kapag napabayaan. Ganon ang mangyayari. Ano pa yung mga hadlang? Sa unang 1:2:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Pag sinabing huwag ninyong ibigin yung sanlibutan, ibig sabihin nun, hindi mo magiging priority yung mga bagay na pangsanlibutan sapagkat ilalayo ka niya sa Diyos. Ano yung mga bagay na sinasabing huwag ninyong ibigin ng sanlibutan? Yung mga kalayawan sa buhay dito sa sanlibutan. Yung mga gawa ng laman. Diba? Kaya nga sa mini-mission, yung tatlo, tinanong ko sila noon sino kako ang Diyos ng sanlibutan? Hindi nila kilala, hindi nila alam. No? Hindi nila masabi kung sino nga. Sabi ko yung Diablo. Bakit? Yung sanlibutan, tumutukoy doon sa kasalanan, tumutukoy doon sa mga gawa ng laman dito sa lupa. Mga kalayawan, mga pita ng laman, mga kahalayan. Di ba? Doon tumutukoy yung sanlibutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay ang Diablo. Kaya ang sabi, yan ang nagiging isang hadlang, yung mga gawa ng laman. No? Pag-ibig sa sanlibutan. Yun ang nagiging priority, mga bagay na pang sanlibutan. Hindi yung mga bagay na para sa Diyos. Parang ito, si Demas. Ang sabi, Demas has forsaken me, having loved this present world. Iniwan ni Demas si Pablo. Nangangaral sila, kasama niya nangangaral yan. Si Demas Pero natukso si Demas. Inibig niya ang sanlibutan. Kaya ang sabi ni Pablo, iniwan ako ni Demas at inibig ang sanlibutan. Ganun ang nangyari. Isang naglilingkod sa Panginoon, pero naakay ng gawa ng sanlibutan. Humiwalay kay Pablo. Hindi na nagpatuloy, hindi siya sinamahan sa pangangaral, nagpunta sa mga gawa ng laman dito sa sanlibutan. Ipinakikita nito na kahit nasa gawain ka na, pwede ka pa ring maagaw ng sanglibutan kung hindi ka mag-iingat. Diba? Parang dalawang magnet. No? Yung magnet, yung isang magnet sumisimbolo sa Diyos. Yung isa, magnet sumisimbolo sa Diablo. Merong iyong isang pako o metal na nandoon sa gitna. Kung alin yung mas malakas o alin yung mas malapit na magnet, yun ang hihigop sa kanya. Di ba? Pagka yung sa kaliwa, sabihin na natin Diablo, mas malapit sa kanya, mga gawa ng sanlibutan, mahihigop yung bakal na yon, doon kakapit sa magnet na yon. Pero pagka doon sa magnet, mas malapit ka sa Diyos, yun ang hihigop doon sa bakal, sa pako.
Kaya, kung saan tayo malapit, kung ano ang priority sa'yo, kung ano ang mas una sa'yo, yun ang mananaig sa buhay mo. Kaya iniiwas tayo ng Diyos na lumapit dun sa gawa ng sanlibutan, sapagkat ang Diyos ng sanlibutan, ang dyablo, mga kalayuan, mga kahalayan, mga masasamang gawa sa sanlibutang ito, doon tayo iniiwas upang hindi tayo madikit doon sa magnet na yon na siyang dyablo. Kaya, kung alin na mas malapit at mas malakas, doon ka hihila. Kapag mas pinapahalagaan mo ang sanlibutan, pera, kalayawan, pride, maraming mga tukso, yun ang mananaig sa'yo. Unti-unti kang mahihila ng isang magnet palayo sa Diyos. Kung mahal mo ang sanlibutan, lalayo ka sa Diyos. Pero kung mahal mo ang Diyos, kaya mong talikuran ang sanlibutan. Ano pa ang mga hadlang? Ang sabi ng Panginoong Kristo, Mateo 26:41, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. No? Gusto ng espiritu natin, nung katawang panloob natin, na ang masunod natin, yung Diyos, yung tama. Kaya lang sabi ng Panginoong Kristo, ngunit mahina ang laman. Mabadali pa rin tayong bumigay sa tukso. Ibig sabihin, kung gusto mong maging matuwid, kung wala kang panalangin at pagbabantay, matatalo ka pa rin ng tukso. Di ba ganyan ang nangyari nga? Doon sa mga apostol, sinama niya ng Panginoong Kristo sa bundok. Doon nagkakamali sa bundok ng Getsemani, sina Pedro sa kayong dalawang apostol. No? Ano ang sabi ng Panginoong Kristo nung siya'y mananalangin? Makipagpuyat kayo sa akin at magsipanalangin. Umalis siya, nanalangin, pero pagbalik niya, tulog yung tatlo. Ginising niya. Hindi nyo ba kaya makipagpuyat sa akin? Kayo manalangin upang hindi kayo magsipasok sa tukso? Umalis siya, nanalangin ulit. Dumating siya, tulog na naman. No? Doon ipinakikita na dapat nandun lagi para hindi daw mapasok ng tukso, makipagpuyat sa kanya at magsipanalangin. Maging handa. Ano? Watch and pray. Maging handa ka. Kasi yan, dyablo laging nandyan. Kaya ano ang nangyari? Nung sinabi ng Panginoong Kristo, nang sabi ng Panginoong Kristo kay Pedro, darating yung oras na 3 beses mo akong ikakaila. Hindi Panginoon. At ano ang mangyari? Hindi mangyayari yan. Pero nung dumating yung aktuhan, ipinagkaila niya ang Panginoong Kristo. Di ba? Nung hinuli na siya, may nakakita sa kanya. Hindi ba ikaw kasama ka rin ni Jesus na yon? Isa ka sa kanya alagad. Hindi ko kilala yung tao na yon. 3 beses na ipinagkaila. Bakit? Nagkulang doon ang sabi ng Panginoong Kristo, mangagpuyat at magsipanalangin. Hindi siya naging handa. Kinulang siya ng panalangin. Kaya, tama ang sabi ng Panginoon Kristo, itinatanggi pa nga ni Pedro, hindi kita ikakila. At doon na nga dumating nung pagsubok, itinanggi niya ang ating Panginoon Kristo. Bakit nangyari? Dahil sa mismong oras na sinabi ni Jesus na magpuyat at manalangin, nakatulog siya. Diba? Parang bahay na ayaw mong manakawan. Pero yung bahay mo hindi mo nilak. Hinayaan mo nakabukas. Mag-aakay pa yan. Baka yung taong na wala namang balak na nakawan ka, nakitang nakabukas, papasukin ka. Yung gabi. Di ba? Pero
Kung hindi ka nag-iingat, bukas ang pinto mo, mapapasok at mananakawan ka ng magnanakaw. Parang ganun din yung panalangin at pagbabantay. Ang lock ng buhay natin upang hindi tayo mapasok ng tukso. Di ba? Nakalak tayo. Sapagkat nandun sa atin yung panalangin sa Diyos, nagbabantay tayo, baka tayo pasukin ng dyablo. Kung nasa atin yun, hindi tayo mapapasok sapagkat nakalak ang pinto sa pamamagitan ng ating panalangin at pagbabantay sa dyablo upang hindi tayo matukso. Ano pa ang mga nagiging dahilan? No? Sa Kawikaan 13:4, ang tamad ay nagnanasa at walang anuman. Ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Parang yung Bible study kanina. Huwag kayong maging tamad. No? Katamaran o pagwawalang bahala sa gawain sa Panginoon. Huwag tayong maging tamad sa mga gawain sa Panginoon. Mga pagwawalang bahala. Ayun yan, katwiran lagi ng tao. Bukas na lang, sa isang linggo na lang. May gagawin ako eh. Sa isang linggo na lang. Busy ko eh. Hindi dapat. Hindi natin hawak yung ating buhay. Ang tamadwika ay nagnanasa, mas gusto siya, may pangarap, pero hanggang isip lang. At walang anuman, dahil walang kilos, walang gawa, walang resulta, yung isang kamay ng taong tamad. Gusto mo ng buhay na walang hanggan, pero hindi ka namang gumagawa para makamit ito. Diba? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit natin sinusunod ang utos ng Diyos? Dahil doon sa pangako niya na buhay na walang hanggan. Hindi ka namang gumagawa. Merong buhay na walang hanggan, parang ang kwento ni Juan Tamad. Diba? Gusto niya noong bunga ng prutas na yon, ayaw naman niyang abutin, ayaw niyang sungkitin, ayaw niyang umakyat, ayaw niyang gawin na pitasin. Hinintay na lang yung pagbagsak. Pwede ba yon? Hindi. Ngayon, pagdating din sa buhay na walang hanggan, andyan ang pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. Paano nating makakamit? Huwag kang maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Gawin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon. Ngayon, hindi bukas, sapagkat ang bukas, hindi natin alam ang kalalabasan. Parang, ito yung parabola nung nung talento. Di ba? Yung dalawa, binigyan ng marami, oh. May binigyan ng 5, may binigyan ng 2. Ginamit nila. Nagdumoble. Yung binigyan ng isa, anong ginawa? Nagukay, ibinaon sa lupa. Tutubo ba yon? Magbubunga ba yon? Yung talento na yun, hindi, binaon sa lupa eh. Pero yung 2, dumoble yung ibinigay sa kanila. Ano ibig sabihin natin? Tamad siya eh. Tinago yung kanyang talento na ibinigay ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Kinuha sa kanya. Nagalit ang Panginoon. Tamad ka, Eka. Ibibigay ko ito doon sa mas marami na binigyan ng talento. Yun nga. Hindi magiging maganda. No? Hindi siya pinuri, kundi pinagalitan at nawalan pa. Binawi sa kanya ang ibinigay na talento. Kaya ayaw ng Diyos nung pagiging pabaya. Gusto niya, ginagamit natin yung ipinagkatiwala niya sa atin. Parang pagdating din sa isang estudyante, no? Gusto na estudyante pumasa. Papasa kaya siya kung di siya nag-aaral? Periodical test na, sitting pretty lang, hindi man nag-aaral. Hindi pumapasok. Pumasok man, hindi nakikinig sa teacher. Pagdating ng exam, alang isasagot. Di ba? Ganun din naman sa atin. Kahit anong gusto niya, kung walang gawa, bagsak pa rin.
Kaya kinakailangan gumawa. Kung sa isang estudyante, nag-review, nag-aaral, nagsisikap sa pag-aaral, papasa. Gayon din sa atin pagdating sa pananampalataya. Kailangan yung ating pananampalataya may gawa. Bakit mahalaga yung paglilingkod sa Diyos sa kasalukuyan? Santiago 4:14, kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So, hindi natin alam kung tayo'y buhay pa sa araw ng bukas. No? Hindi daw natin alam yung mangyayari bukas. Ano yung buhay natin para tayong singaw? Para tinulad din tayo sa isang bulaklak, maganda. Ngayon, pamayang hapon, wala na, lanta na. Diba? Hindi natin alam yung mangyayari sa araw ng bukas, walang kasiguraduhan ng buhay, sapagkat tayo'y parang isang singaw, maikli at pansamantala lang ang buhay. Lalo na, kinakailangan talagang huwag nating ipagpaliban yung paglilingkod sa Panginoon sapagkat napakahalaga nun, sapagkat ang buhay natin ay walang kasiguraduhan. Para ding isang yung binigay na limbawa ng ating Panginoong Kristo, the parable of the rich fool, di ba? Ano ang sabi niya? Marami siyang ani. No? Anong ginawa niya? Yung mga maliliit na bangan, pinagiba niya. Yung mga bodega. Nagpatayo siya ng malalaking warehouse. Mga bodega, para meron, doon niya ilalagay, iimbak lahat ng kanyang ani. Kaya noon sabi niya sa sarili niya, kaluluwa ko, magpahinga ka na, matulog ka, kumain ka. Bakit ano nasa isip niya? Wala na siyang gutom. Kahit sa mahabang panahon, hindi siya magugutom. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Paano kung ngayong gabing ito, kunin ko ang buhay mo? Lahat ng yan pinaghirapan mo, mapapasa kanino kaya? Wala. Pag-aawayan pa ng mga magkakamag-anak. Di ba? Mawawalan ng silbi. So, doon ipinakikita, wala yung kasiguraduhan ng ating buhay. Kaya mayaman ka, malakas ka, makapangyarihan ka ngayon, hindi mo alam ang kalalabasan ng araw ng bukas. Kaya kailangan ngayon pa lang, paglingkuran na natin ang Panginoon. Maaring handa ka sa future mo, pero hindi ka handa sa katotohanan na maaring wala ka na bukas. Diba? Yun ang karamihang nasa isip ng tao eh. Yung puro ngayon, yung lakas niya, yun ang ipinagyayabang sa sarili niya. Malakas pa ako, kaya ko pa. Nung malay mo sa kalalabasan ng araw ng bukas. Diba? Kailan natin dapat gawin yung paglilingkod sa Diyos? 1:9-4, maglingkod habang may araw, wala tayong magagawa sa gabi. Ang sabi, dapat nating gawin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang magagawa. So, may limitasyon yung oras ng tao para maglingkod sa Diyos. Yung araw sumisimbolo doon sa buhay, sa pagkakataon, sa lakas at panahon. Kaya habang meron tayong buhay, meron pagkakataon, lakas at panahon, gamitin na natin para paglingkuran ang Panginoon. Saan sumisimbolo yung gabi? Sabi, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. No? Yung gabi sumisimbolo doon sa katapusan, sa kamatayan, o panahon na wala ka ng kakayahang gumawa. Diba? Ngayon, meron tayong lakas. Ipaglingkod natin sa Diyos. May buhay tayo, paglingkod natin sa Diyos. Yung gabi, sumisimbolo doon sa kamatayan, paano kung patay ka na? Paano ka pang gagawa?
Paano kung bedridden ka na? Nakahiga ka na lang. Paano ka maglilingkod sa Panginoon? Noong kalakasan mo, kabataan mo, hindi mo ginamit sa Diyos. Kung kailang nakahiga ka na, saka mo maiisip ang Diyos. Wala na yon. Di ba? Dinaya mo ang Diyos, hindi na padadaya. Sasabihin mo, maglilingkod na ako sa Diyos. Nakaratay ka na lang, wala ka nang magawa. Di ba? Dinadaya mo ang Diyos, hindi mo madadaya ang Diyos. Kaya, pinakikita lang na ngayon na meron tayong panahon para gawin ang paglilingkod sa Diyos, gawin na natin. Parang ipinakita rin dito, kanina nabanggit na ating mahal na auxiliary pastor, Kinoa, di ba? Inutusan siya ng Diyos, gawin mo ito. Habang may oras pa, kumilos siya, sumunod siya. Pero yung mga taong hindi naniwala sa kanya, sapagkat napakahabang, kung ilang taon, no, na ginawa yung arko, yung barko, pero walang naniwala sa kanya na mayroon darating na malaking baha. Kaya nung dumating na yung panahon, naglock na ang pinto, wala nang makapasok. Sila lang naniniwala, gumawa, habang sila'y may lakas, ginawa nila yung iniutos ng Diyos. Sapagkat pagka nakapinid na ang pinto, wala nang chance para ikaw ay makapasok. Sapagkat may panahon ang pagsunod at may panahon na huli na ang lahat. Ngayon, ang panahon ng paglilingkod. Ngayon, ang panahon ng pagsunod habang tayo may lakas. Yung panahon, sana hindi mahuli sa mga kapatid na nanlalamig sa pananampalataya, sa mga kapatid na nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Baka ang panahon maging huli sa inyo na mga nagpapabaya sa tungkulin sa kanilang tungkulin sa Panginoon. Panganib din kung hindi nakahanda. Parang itong, di ba yung lagi natin ibibigay na ano rin, halimbawa, yung 10 dalaga, no? 10 dalaga na naghihintay sa kasintahang lalaki. 5 yung matatalino, may dalang langis para sa kanilang ilawan. 5 ay mangmang, walang dalang langis. So habang naghihintay sila, naantala yung pagdating ng kasintahang lalaki at nakatulog silang lahat. Nang dumating siya sa ating gabi, namatay na yung ilawan ng mga walang langis, nung 5. Umalis sila para bumili, pero habang wala pa sila, dumating ang kasintahang lalaki. Kaya yung mga merong langis, handa, pumasok doon sa kasalan. Yung wala, hindi na nakapasok. Diba? Yung 5, naging handa. Pinakikita lang yung kahandaan, yung kanilang oras ng kalakasan, na natili yung pananampalataya, naglingkod sa Panginoon. Pero itong di nakahanda, dumating bigla ang Panginoon. Hindi sila nakahanda, hindi sila nakapasok sapagkat nakapinid na ang pinto. So, kinakailangan talagang maging handa tayo. No? Yun ay paghahanda para sa muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kung dumating ngayon ang Panginoong Kristo, nakahanda kaya tayo? Sasabihin natin sa ating sarili na isa ako doon sa sasalubong sa Panginoong Kristo sapagkat ginawa ko ang aking tungkulin sa iglesia, ginawa ko ang tungkulin sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Eh kung nagpabaya ka, masasabi mo kaya yon? Diba? So kinakailangan para meron kang lakas ng loob na sabihin yon, authority na sabihin yon, talagang gumagawa ka at hindi ka nagpapabaya sa iyong tungkulin. Pagdating kasi sa hanap buhay, yun ang kadalasang nagiging hadlang sa isang kapatid. Pero kung ating titingnan, isipin natin, hindi naman tayo yayaman doon sa kahit magtrabaho ko ng linggo
Hindi ka yayaman dyan. Bakit hindi mo pa ibigay sa Diyos? Na hindi naman ang buong araw, kundi 2 oras na paglilingkod, pagsamba sa Diyos, hindi pa natin maibigay sa Diyos. Di ba? Lahat ng araw, binigay na sa atin. Konting araw lang, hinihingi. Konting oras lang, hindi pa maibigay. Napapabayaan pa. Samantalang nandoon naman ang pangako ng Panginoon. Yung mga bagay na yan, ang siyang pinaghahanap ng mga tao, ang sabi ng Panginoong Kristo. Yung mga kayamanan na yan, yan ang pinaghahanap ng mga tao. Kaya sabi niya, hanapin niyo muna yung kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang sabi rin, sa matandang tipan, maging sa bagong tipan, pagka gumawa ka, tutulungan ka ng Panginoon. No? Ang aking lingkod, hindi ko pababayaan. Ni pagkukulangin man. Pagkatiwala natin sa Diyos yun, sapagkat siya ang nangako. Kaya, hindi sapat yung maging kasama lang sa simula, tulad nun. Kasama, kumpleto sila, 10. Na magkakasama sila. Sa simula, magkakasama sila. Pero sa uli, nagkahiwa-hiwalay na. Nagkahiwalay yung 2 grupo. Naging 2 grupo. Yung 5 pumasok, yung 5 hindi. Kaya tayong lahat, sama-sama tayo nagsimula, sama-sama rin tayo nawa na magwakas na kasama doon sa sasalubong sa ating Panginoong Kristo. Kaya ang susi lang, kailangang handa tayo. Kailangan pinaglilingkuran natin ang Diyos ngayong mayroon pa tayong lakas. Ganyan yung pananampalatayang kailangan tuloy-tuloy na pinapangalagaan. Hiramin ko rin yung sinabi, laging nadidinig natin sa ating mahal na elder, Simeon Mangulabnan. Sabi, continuity and consistency. Diba? Kinakailangan tuloy-tuloy. Yung paglilingkod, hindi pwedeng putol-putol, baktaw-baktaw. Kung halimbawa ba, magsusulat ka, estudyante ka, o anuman, meron kang papel, meron kang ballpen. Yung ballpen mo, putol-putol. No? Nagbabaktaw-baktaw yung sulat. Maintindihan mo kaya isinulat mo kung putol-putol, baktaw-baktaw na ganon? Hindi. Di ba? Kinakailangan yung continuity, tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Consistency, kinakailangan talagang naninindigan tayo dun sa aral na ating tinanggap. Meron tayong paninindigan sa turot aral ng Diyos. Patuloy na gumaganap ng ating tungkulin sa Panginoon. Diba? Merong continuity and consistency. Para ding sa isang talanghaga, diba? Yung faithful servants and evil servants, noong yung talanghaga ng ating Panginoong Kristo, may isang alipin na inatasan ng kanyang Panginoon na alagaan ng sambahayan. Yung tapat at matalinong alipin patuloy na gumagawa ng tama kahit wala yung kanyang amo. Pero yung masamang alipin, nag-isip sa kanyang sarili, magtatagal pa yung aking amo. Kaya anong ginawa niya? Nagpabaya sa kanyang tungkulin. Nanakit ng kanyang kapwa alipin, nagpakasasa sa kasalanan. Sapagkat anong iniisip niya? Matagal pa na darating ang kanyang Panginoon. Ginawa niya ang kanyang kalooban, sariling kalooban, ang kanyang gusto. Biglang dumating ang amo na hindi inaasahan. Inabutan siya sa kanyang masasamang gawa. Ano ang ginawa sa kanya? Pinarusahan siya. So doon lang ipinakikita natin, hindi natin alam ang araw at oras ng pagparito ng Panginoong Kristo. Kaya, kung bigla siyang dumating, sana'y abutan tayo na nasa init ng ating pananampalataya na gumagawa para sa kapakanan ng Iglesia, kapakanan ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Doon tayo abutan sa init ng ating pananampalataya. Hindi nawa tayo abutan sa oras ng ating pagpapabaya, panlalamig sa pananampalataya, hindi paggawa
pagsunod sa utos ng Diyos, huwag sana doon. Baka mahalin tulad doon sa masamang alipin. Kaya, yun ang dapat nating gawin. Kaya doon sa talinghaga na yon, nagtuturo ang Diyos ay may ipinagkatiwala sa bawat isa. Inaasahan niya ang katapatan ng bawat isa sa atin. Ang problema ng masamang alipin, naging kampante, inisip na matagal pa ang pagdating ng Panginoon, nagpabaya siya sa kanyang responsibilidad. Ang pagiging lingkod ay hindi pansamantala. Ito'y patuloy na pananagutan sa Diyos. Ang katapatan ay hindi nakadepende sa nakatingin ang iba. Ang pagiging lingkod ng Diyos ay may accountability. Ang pagpapabaya ay may kapalit. Ang tunay na lingkod ay tapat kahit walang nakatingin dahil alam niyang may Diyos na laging nakamasid. Kaya, pag-aaksay lang ba ng panahon yung ating ginagawa? Yung paglilingkod sa Diyos? Nabasa rin kanina yan sa Bible study, no? Ang sabi, hindi ito pag-aaksaya ng panahon, ito'y puhunan para sa walang hanggang buhay. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na laging sumasagana sa bawat gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May kabuluhan. Sabi, hindi walang kabuluhan, kundi mayroong kabuluhan sa Diyos yung ating mga gawa. Gumagawa tayo ngayon, nakarecord yan sa aklat ng buhay. Nakikita ng Diyos ang bawat kilos natin, ang bawat gawa natin, ang bawat pagpapabaya natin, alam ng Diyos. Di ba? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi sayang. Ang ginagawa para sa Panginoon ay may pangwalang hanggan na halaga. Walang gawa para sa Diyos ang nawawala o napupunta sa wala. Kaya hindi ito pag-aaksaya ng oras, kundi puhunan para sa walang hanggang buhay. Para pa rin isang magsasaka. Banggit ko kanina, pagtatanim ng isang magsasaka, pagka nagtanim ka ng isang buto, hindi agad magbubunga yon. Maghihintay ka pa. Pagka tumubo na yung buto, naging puno na, aani ka na ng maganda. Para ding sa bukid, meron kang isang bultong, isang bulto o isang kaban na tawag na binhi. Isa lang Isinabog mo doon sa iyong lupa. Yung bang isa na yon, pagka umani ka, isa pa rin? Hindi. No? Pagka isang sako ng binhi, ang sabi, humigit kumulang sa pinakapangit na ani lang, 40 hanggang 120. Kagkapapalarin ka, magandang ani mo, yung isa mo magiging 100, 120, pinakamarami. Di ba? Ganon din sa atin Nagtanim tayo ng mabuti, aani tayo ng mabuti sa Diyos. Itinanim natin dito yung ating mabubuting gawa, aanihin natin doon pang walang hanggan, buhay na walang hanggan, ang ipapalit, ang ating aanihin sa Diyos. Ganun kahalaga kung meron tayong itinanim na paglilingkod sa Diyos. Si Pablo ay nagpagod para sa Panginoon. Hindi siya nawalan, kundi nag-ipon ng gantimpala sa langit. Di ba sabi niya? Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 4:7-8, nakipagbaka ako wika ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko yung aking pananampalataya. Buhat ngayon, natataan sa akin o nakalaan sa akin ang putong ng buhay na ipagkakaloob sa akin ng Panginoon sa araw na yon. At hindi lang din sa akin, kundi sa lahat din naman
ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Magbubunga yung kanyang mga ginawang paglilingkod sa Diyos. Gumawa siya, nakipagbaka siya ng mabuting pakikipagbaka, iningatan niya yung kanyang pananampalataya, tinapos niya yung kanyang takbo, yung kanyang pananampalataya, tinitiyak niya, aani siya. Tinitiyak niya, makakamit niya yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya kung tatawagin ka ng Diyos ngayon, sasagot ka ba? O maghihintay ka pa bukas? Tinawag ka ngayon, bukas ka pa sasagot? Baka bukas, wala na. Wala ng panahon, wala ng pagkakataon. Anong sabi? Sa Hebreo 3:15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso na gaya ng sa pagmumungkahi. Parang sa matandang tipan kang ina, kinot din to sa Hebreo. Diba? Marinig mo yung tinig niyan Diyos, huwag mo nang pagmamatigasin yung iyong puso. Sino yung, parang itong isang nagmatigas din yung kanyang puso, yung the rich young ruler. Diba? Yung mayaman na batang mayaman, binatang mayaman, lumapit siya sa Panginoon. Tinatanong niya yung tungkol sa buhay na walang hanggan. Pero nasabihin sa kanya ng Panginoon, kasi sinasabi, nagawa ko na po yan eh. Huwag kang papatay, huwag kang nagawa ko na po yan. Wala pagkabata. Sige, sinubukan siya ng Panginoon. Mayaman siya. Pagbili mo yung tinatangkilik, ipamahagi mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Paraan ng Diyos ng pagtawag, sumunod ka sa akin. Pero hindi siya nakasunod. Bakit? Namanglaw yung kanyang mukha. Sapagkat siya'y mayaman, ang hinayang sa kanyang kayamanan, hindi niya kayang ipamahagi sa mga dukha. Hindi siya sumunod sa Panginoong Jesucristo. Nagmatigas yung kanyang puso. Samantalang sabi ng Panginoon, huwag mong papagmatigasin ang puso mo pag dumating yung araw na ika'y tawagin. No? Hindi dapat ipagpaliban. Parang sa orasan. Diba? Yung wall clock. Yung wall clock, tuloy-tuloy yan. Orasan natin. Tuloy-tuloy na umiikot yan. Diba? Hindi ito bumabalik. Hindi mo pwedeng bumaliktad ng takbo niyan. Clockwise, magiging counterclockwise. Hindi pwede. Ano ibig sabihin lang nun? Yung ngayon, nagiging nakaraan agad. Kaya yung pagkakataon sa Diyos ay hindi dapat ipagpaliban. Yung magagawa natin ngayon, gawin na natin sapagkat bukas din natin alam kung magagawa pa natin yung bagay na ito. Yung magagawa natin ngayon, gawin na natin, pagsikapan natin at gawin natin yung ating best na para sa paglilingkod sa Panginoon. Parang yung mga apostol, sabi, follow your call. Nung tinawag yung mga apostol, si Pedro at Andres na magkapatid, si Juan at si Santiago na magkapatid, namamalakaya sila o nangingisda sila. Nung makita sila ng Panginoon, tinawag sila, bumaba sila sa bangka, sumunod sa Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng Panginoon, hali kayo, sumunod kayo sa akin, mamalakaya kayo ng tao. Sumunod sila. Ganun din si Juan sa si Santiago na magkapatid. Kasama pa nila yung kanilang tatay. Nung tinawag sila, pumunta sila, iniwanan nila yung kanilang tatay. Sumama sila sa Panginoon sapagkat gagawin silang mamamalakaya ng tao. Diba? Ganun ang kanilang ginawa. Hindi pinagmatigas yung kanilang puso, kundi nandun yung pananampalataya, sumunod sila sa tawag ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit mahalaga, yung kanilang ginagawa, pinili nilang sumunod agad. Nagtatrabaho sila, naghahanap buhay sila, pero nang tawagin, iniwag nila yung kanilang hanap buhay, sumunod sa Panginoon. Ngayon tayo, hindi tayo pinagbabawalang maghanap buhay. Pero hindi mo ba maisasantabi muna yung iyong hanap buhay, yung iyong trabaho, para sambahin ang Diyos sapagkat siya ang may bigay sa ating lahat ng ating buhay at lakas. Hindi mo ba kaya? Kayanin natin sapagkat sa Kanya nagmula yung ating buhay, baka
kunin niyang bigla yung ating buhay, wala na tayong magagawa sa araw ng bukas. Para din yung mga apostol na yan, no? Nang tawagin, kahit nga si Levi, na isang maniningil ng buwis, iniwanan niya yung kanyang hanap buhay bilang maniningil ng buwis, naglingkod sa Panginoon. Iniwan niya yung kanyang hanap buhay, walang delay ang kanyang tugon. Kaya yung mga apostol ay hindi nagsabi na bukas na lang. No? Yung kanilang buhay ay patunay ng talagang naglilingkod. Immediate ang sabi, immediate obedience, no more delay. Walang delay. Agad-agad, sumunod ang mga alagad. Iniwan ang kailang hanap buhay, sumunod sa Panginoong Kristo. Kaya natin yon. Sa panahon natin, iwan muna natin ng sandali ang ating hanap buhay. Magkasama-sama tayo sa pagsamba sa Panginoon. Lalo na ang mga kapatid na wala sa atin ngayon dito. Hindi nila naririnig, pero sana nangaka-online sila, nakikita at naririnig nila yung aral para mantig yung kanilang puso, magkasama-sama tayo sapagkat tayong lahat ay may tungkulin sa Panginoon. Kaya, ang pagsunod at paglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat ipinagpapaliban. Dahil ang oras ay hindi natin hawak at ang buhay ay hindi tiyak. Maraming pagkakataon na nasasayang dahil sa katamaran, takot o pag-asa na may mas tamang panahon pa. Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ang tumatawag sa atin ngayon, sa kasalukuyan, upang tayo ay magsisi, magbago, at maglingkod sa Kanya ng buong puso. Kung patuloy nating ipagpapaliban ng pagsunod, maaaring dumating ang panahon na huli na ang lahat. Kaya habang may buhay, lakas at pagkakataon pa, dapat nating iaalay ang ating sarili sa Diyos, sapagkat ang bawat sandali ng paglilingkod sa Kanya ay may kabuluhan at walang